Ng umaga na naman po mga kapatid sa pananampalataya at lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Naririto na naman po ang unang sugo, ang pastor ng Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God na magdadala ng mabubuting balita, higit sa lahat para sa mga taong hindi pa naliliwanagan ayon sa mga hiwaga ng banal na kasulatan. Narito po ang pastor, si Mr. Leonidas Mawirat, sa trono ng ilaw. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Alright. Yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya humiyaw ako rito sa Facebook para malaman nyo kung ano ang kamalian ninyo, ano kasalanan ninyo. Laban sa Diyos, dahil hindi kayo sumunod sa utos ng Diyos. Dahil yan ang kailangan na sundin, yung 10 utos. O, ginawa ba niyo 10 utos? Magnanakaw pa kayo lahat? Puwapatay kayo lahat? Kinakamkamban ninyo pag-aalin yung kapwa? Bawal at yan. Kaya magtigil-tigil na kayo sa pangangamkam ng pag-aari ng kapwa ninyo para ang Diyos ay hindi magagalit. So, ibigay nyo sa tao na rapat sa kanila. Dahil ano sabi ng Diyos, ano mang ginawa ninyo rito sa kalilitan na sumasampalataya sa akin, hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Hindi ba yun sinabi niya doon sa Matthew 26? Kaya galit ng Diyos sa sangkatao ngayon dahil ginadayan nyo lahat ng mga tao. So, magtigil na kayo dyan sa paggagawa ng pandaraya, pang-scam, pagsisindikato. Bakit? Nakapasok ang droga sa Pilipinas. Samantalang bawal yan. Oh. Bakit nakalusot ang mga droga, mga sindikato sa Pilipinas, samantalang may bantay ang mga Pilipinas? Di maliwanag yung sinabi ng Diyos kay Isaias na ang mga aso ay matatakaw. Alam yung mga aso? Mga gwardya, bantay, masundalo. Sila pinagmulan ng mga sindikato na yan para makapasok ang mga droga at maraming sinirang tao. Maraming nasirang buhay, maraming napahamak. So, itong bagay na ito na naganap, ayaw ng Diyos yan. Dahil kung ano mang ginawa mo dyan sa kalilitan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin, sabi ng Diyos. So ngayon, sino kaway ng Diyos? Mga taong materyoso, at yan ang panganib sa ating kapanahunan. Timoteo, Kapitulo 3:1. Dahil ang mga tao mayayamag talaga. Palakihan ng bahay, palakihan ng subdivision, paramihan ng yaman. Yung bang yaman ay makapaglilis na sa tao, maraming mayaman kakulang sa inyo, may sakit. Alam niyo sakit nila, AIDS. Dahil sa dami ng babae nila, ang sakit nila ay AIDS ngayon. At hindi na papagaling ng mga doktor. Kaya lahat ng mga sakit na yan, kung maaari lang, dalhin niyo rito sa harapan ng Diyos. At ang Diyos ang mag-alis lahat ng mga bagay. Okay? So, marami pa ako sasabihin sa inyo. Pero baka hindi kayo matyagang makikinig. Kaya iksiyan ko lang yung oras ko. At kung mayroon kayo hindi maintindihan at gustong tanungin, magtanong lang kayo para sagutin ko kayo ng diretsahan. Ganito na lang. Marami ako sasabihin. Pero mahirap saysayin. Tandaan nyo Dahil hindi mo unawaan ang Biblia. Hindi kayo marunong umunawa sa Biblia. Ginawa nyo ang Biblia na panghanap buhay. Ginawa nyo ang relihiyon na panghanap buhay. Sa mga nais pong magtanong, higit sa lahat ng naayon sa banal na kasulatan, nasa baba po ang comment section. Maaari kayong magtanong sa unang sugo kung alin sa mga hiwaga ng kasulatan ang hindi niyo naintindihan, at gayon din po sa mga nais ng kanyang katulungan sa pamamagitan ng
gagamot na walang halong kapalit o walang bayad. Nasa baba po ang comment section, i-comment nyo lang po kung ano ang mga bagay na nais nyo pang matutunan at kung ano yung mga bagay na hindi ninyo naunawaan. Maraming salamat po.